Taas ang kamay! Taas ang kamay! Ang ka. Swerte mo. Siya mga yata buhay mo. Pwe! Lakad! Sige, lakad! Si Argus ang taong nasa custody nyo. Siya ang kanang kamay ni Redon Victor. Hindi lang ito unang pagkakataon na may ginawa sila kay Maying. Hinosay niya din siya dati ng taong yan at sinubukan din kidnapin. Ba't niya kayo pinagtangkaan? Inutos sa kanila ito ni Redon Victor. Kaya nga, kailangan hulihin nyo na ang Rendon Victor na yon. Hindi namin magagawa ang sinasabi nyo. Hanggat walang ebidensya, laban sa inaakusahan nyo. Ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo? Ayun na si Argus, si Mayeng. Ilang beses niyang pinagtangkaan ang buhay niya. Nadamay pa pati si Mutya. Ang boss niya ay si Rendon. Kikilos ba si Argus kung walang utos si Rendon? I-interrogate namin si Argus. At kapag sinabi niya, nautos to ni Rendon Victor, saka pa lang namin siya arrestuin. Sir Yani, sabi nyo, may kasama tong si Argus. Opo, sir. Isang babae. Nakikilala niyo po ba yung babae? Nakita niyo na po ba siya dati? Hindi ko siya nakita. Kilala ko kayo mga tauhan kayo ni Scarlett. Kayo ang nagpasunog ng Riles? Sir, May masamang nangyari. ano? Ang mga bata? Wala po akong balita eh. Hindi ko sila makontak. Pero ang kumakalat sa labas, nabaril daw si Jules. Patay na siya. Ano nangyari? Ba't ganyan yung itsura mo? Si Yani. Hinarang kami. Ano? Nagulpi ka ng bulag? Pero napatay mo si Maying, di ba? Hindi ba? Pumalpak ka! Stupid! Ano na naman to? Tanan mo nga yan. Nahuli si Argus ng mga pulis dahil sa mga kapalpakan niya. Sinabihan ko kayo na huwag mo na kayong gagalaw. Dahil mainit pa ang sitwasyon. Kung wala akong ginawa, magsasalita si Maying. Mali ang diskarte. Then fix it! Kaya nga natin kinoposisyon mo para maayos mo mga ganitong bagay. Di ba? Mukhang di lang yan problema natin. Pumalpak din ang mga Zero Boys. Hindi nila naligpit yung mga taga-Riles. Sinabi ko sa inyo. Oh, Kidlat. Halika na. Kumusta si Dagul? Totoo niyan, Iman, di ho talaga okay si Dagul eh. Kasi kahit anong sabihin ni Aling Dolor, kapatid ho talaga hinturing niya kay Jules. Siya nga yung sinisisi ni Aling Dolor sa pagkamatay. Talaga namang matalas ang bunganga niyan si Dolor eh. Tsaka init ang dugo niya kay Dagol. Kahit wala namang ginagawa si Dagol kundi mahalin siya. Ipaalam mo lang kay Dagul na nandito kaming lahat para sa kanya. Eh, ba't ang aga niyo lahat nagising? Ma, akala ko ho, si Imahan na lang yung aabutan ko dito. May mahalaga sasabihin si Maying. Kumpleto na tayo. Ano nangyari, Maying? Bumalik na kasi yung alaala ko. At natatandaan ko na kung ano yung nangyari nung gabi nung sunog. Bumalik na kasi yung alaala ko. At natatandaan ko na kung ano yung nangyari nung gabi nung sunog.
Yung babae na humahabol sa akin. Nandun siya nung gabi ng sunog. Meron siyang isang kasamang babae. Narinig ko sila nag-uusap. Sinabi nila na sila yung nagpasimula ng sunog sa Riles. Kilala ko kayo mga tauhan kayo ni Scarlett. Kayo ang nagpasunog ng Riles? Tumakbo ako pero hinabol ako ng isang babae para patahimikin. Nanlaban ako. Pero malakas siya. Hanggang sa natrap kami dun sa nasusunog na bahay. Alam ko gustong-gusto niya akong patayin. Nakita ko yun sa mga mata niya. Pero gumuho yung bahay na nasusunog. Kumuho? Sa babae? Yun yung bangkay na nilabas ng mga bumbero. Nakuha niya yung kwintas ko bago gumuho yung bubong. Kaya siguro inakala niyo na ako yun. Ang dami pala ng pinagdaanan mo, Maying. Ikaw lang hinihintay namin talaga para mabunyag ang totoong nangyari nung gabi ng sunog. Importante nung naalala mo, May. Matagal na nating hinala na si Rendon nagpasunog sa Riles. At dahil sa'yo, pagbabayaan na Rendon ang ginawa niya. Hindi. Mali ka. Anong mali? Hindi si Rendon ang nagpasunog ng Riles. Si Scarlett. Oh, Kidlat. Halika na. Kumusta si Dagul? Totoo ho niyan, Iman, di ho talaga okay si Dagul eh. Kasi kahit anong sabihin ni Aling Dolor, kapatid ho talaga hinturing niya kay Jules. Siya nga yung sinisisi ni Aling Dolor sa pagkamatay. Talaga namang matalas ang bunganga niyan si Dolor eh. Tsaka init ng dugo niya kay Dagol. Kahit wala namang ginagawa si Dagol kundi mahalin siya. Ipaalam mo lang kay Dagul na nandito kaming lahat para sa kanya. Eh, ba't ang aga niyo lahat nagising? Ma, akala ko ho si Imahan na lang yung aabutan ko dito eh. May mahalaga sasabihin si Maying. Kumpleto na tayo. Ano nangyari, Maying? Bumalik na kasi yung alaala ko. At natatandaan ko na kung ano yung nangyari nung gabi ng sunog. Bumalik na kasi yung alaala ko. At natatandaan ko na kung ano yung nangyari nung gabi ng sunog. Yung babae na humahabol sa akin. Nandun siya nung gabi ng sunog. Meron siyang isang kasamang babae. Narinig ko sila nag-uusap. Sinabi nila na sila yung nagpasimula ng sunog sa Riles. Kilala ko kayo mga tauhan kayo ni Scarlett. Kayo ang nagpasunog ng Riles? Tumakbo ako pero hinabol ako ng isang babae para patahimikin. Nanlaban ako. Pero malakas siya. Hanggang sa natrap kami dun sa nasusunog na bahay. Alam ko gustong-gusto niya akong patayin. Nakita ko yun sa mga mata niya. Pero gumuho yung bahay na nasusunog. Kumuho? Sa babae?
bangkay na nilabas ng mga bumbero. Nakuha niya yung kwintas ko bago gumuho yung bubong. Kaya siguro inakala niyo na ako yun. Ang dami pala ng pinagdaanan mo, Maying. Ikaw lang hinihintay namin talaga eh. Para mabunyag ang totoong nangyari nung gabi ng sunog. Importante nung naalala mo, May. Matagal na nating hinala na si Rendon nagpasunog sa Riles. At dahil sa'yo, pagbabayaan na Rendon ang ginawa niya. Hindi. Mali ka. Anong mali? Hindi si Rendon ang nagpasunog ng Riles. Si Scarlett. Naaresto kagabi ang isang lalaki na di umano'y nagtangkang patayin ang isang residente ng Sitio Liwanag. Ayon sa mga otoridad, ang lalaking ito ay si Argus Salazar na siya ding head ng security ng anti-crime czar na si Rendon Victor. Nakita mo? Narinig mo? Yung resulta ng ginawa mong kapalpakan, pati pangalan ko nadamay. Alam mo, si Georgina dapat ang dinidispatcha mo. Dahil wala nang ginawang tama yan. Hindi mangyayari to kung hindi mo niligtas si May sa sunog na yun. Kaya wag akong sisihin mo. Kalat mong nilinisan ko. Wala akong kinalaman doon. Deny all you want. Pero alam ko ang totoo. Tumawag ako sa ospital. At kinonfirm nila sa akin na may isang pasyente, si Dr. Kalinga, sa psych ward. Walang pangalan. Pero ang tawag sa kanya, Patient M. Sino pa ba yun, ha? Kung hindi si Maying. Kaya huwag ka na mag-deny, darling. Dahil ikaw lang ang pwedeng gumawa. Inosente kayong lahat. Wala kayong kinalaman sa sunog kila dati at ginawa nila. Sigurado ka ba, Ma? Kasi si Matos mismo nagsabi sa akin na si Rendon daw nagpasunog ng Riles. Mali si Matos. Kaya ibinabaling nila sa iba. Kitang-kita ko. Rinig na rinig ko yung pinag-usapan ng dalawang babae. Sila ang nagpasimula ng sunog. Wala kang sinabi sa akin na ganito kalala yung gagawin natin. Paano kung may namatay dyan? Grabe na talaga si Ma'am Scarlett. At hindi yun yung unang pagkakataon na nakita ko sila. Nakita ko sila sa meeting ng mga Victor. Palagi silang nakabuntot kay Scarlett. At hindi ako pwedeng magkamali dahil rinig na rinig ko kung ano yung pinag-uusapan nila. Inutusan sila ni Scarlett na sunugin ang Riles. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi naman sa ganun, Maying. Kaya na alam naman nating lahat na si Rendon ang kayang maging marahas. Pero dito nang galing si Rendon. Maaaring hanggang ngayon may malasakit siya sa atin. Pero si Scarlett, wala. Kaya gusto nila akong patayin. Dahil alam ko ang totoo. Sana naman huwag niyong isipin na baliw ako. Kasi malinaw na malinaw pa sa akin yung pangyayari. Ma, naniniwala ako sa'yo. Pero nakakapagtaka din, ano? Paano ka nakatakas doon? Salamat ka. Binuhay kita dahil nakakaawa ko sa'yo. Si Rendon, nakita niya ako. At iniligtas niya ako sa sunog. Si Rendon, bakit niya gagawin yun? Oo nga po. Kasi sa pagkakakilala natin sa kanya, di ba, parang wala namang kaluluwa yun eh. Nakakapagtaka, Ma, kasi ikaw yung maharang sa mga plano ng mga Victor.
Ngayon, kung mawawala ka dahil sa sunog, pwede malaking pabor sa kanila yun. Bakit ka tutulungan ni Rendon? Bakit niya gagawin yun? Hindi ko rin alam. Wala akong pakialam kung niligtas ka niya sa sunog, ma. Hindi pa rin siya absuelto sa mga kasalanan niya sa'yo. Kinulong ka niya sa ospital, di ba? Pinainom ka niya na kung ano-anong gamot para mawala ka sa sarili mo. Ma, kung hindi ka nga nakatakas nun malamang nandiyan ka pa rin sa ospital na yan Kailangan niyong pagbayaran yun, ma. Uy, nagawa mo dito? Naninikip kasi yung dibdib ko. Nagkakwento si mama sa nangyari sa kanya. Ako'y nasasaktan Kita naman natin, di ba? Hindi pa talaga siya okay na gano'n. Ako nagagalit sa mga gumawa nun sa kanya. Pangin muna ako dito. Gets ko naman Pero, safe na rin naman siya. Kasi nandito ka na. Tsaka yung mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya for sure magiging okay din naman yung kalagayan niya. Mabuti nga na nahuli na yung Argus na yun. At least, bawas yun sa pag-aalala ng... Argus Salazar, ang suspect sa shooting kagabi. Ano pong masasabi niyo sa kaso? Well, sa tingin ko, magiging mabilis na lang yung proseso dyan dahil it's an open and shut case na Ayon sa statement ni Argus, mag-isa lang siya nung pagbanta niya yung buhay ng biktima. And nilinaw din nung tao na wala naman nagutos sa kanya nun Anong motibo niya kung ganun? Mabuti pa antayin na lang natin yung trial. Kasi magkakaalaman naman dun Ha? Guys, thank you. Nagbago. Ganun pa rin, nagsisinungaling pa rin sila. Kagaya nung ginawa kay Berhel, pero tatakpan pa rin nila yung mga Victor Pero hindi, iba na ngayon. Hindi na makakawala ang mga Victor dahil sa testimonya ni Maying. Pero paano kung ayaw ko na magsalita? Ano sabi mo, Maying? Pagod na ho kasi ako, Ima Papagod na ako lumaban sa mga Victor. Gusto ko na lang umalis dito. Gusto ko na lang malagay sa tahimik. Ano na nga pala balita sa mga asero? Sabi ni Aliar, hindi pa daw nalolocate yung ibang mga Zero Boys. Pagkatapos yung nangyari kay Jules, malamang nagsitago na yung mga yan. Aling Maying, alis po kayo ni Kidlat? Saan kayo pupunta? Sa Palawan. Kidlat, di ba yun naman yung gusto mo ng papa mo? Pwede ba natin gawin yun para makalayo na tayo sa gulo? Ma, paano naman tayo? Lagi na tayo inapin ng mga Victor. Paano lang ba tayo ng ganun? Pero ilang taon na tayong lumalaban Wala namang nangyayari. Palagi tayong natatalo. Tapos ngayon binabaliktad pa nila tayo. Masuko ka na. Ha? Kidlat. Kita mo naman yung ginawa nila. Ikaw, kinulong ka nila sa Boys Town. Ako sa ospital. Paano ko sa susunod hindi lang kalayaan natin ang kunin nila? Paano kung pati yung buhay natin? Anak, ayoko nang mangyari yun. Kaya halika na. Umalis na tayo dito, maglagay na tayo sa tahimik. Huwag na nating labanan yung mga Victor. Uy, girl.
Ba't ang busy mo? Eh, di ba dapat nagpapahinga ka na? Okay lang ako. Kailangan ko rin talaga mag-aral para sa subject na to kasi finals week namin. Tapos mamaya pupunta pa ako kay Lamang Consay. Girl, eh kung magpapahinga ka, baka pwedeng wag ka munang pumasok kay Mang Paul. Tapos, humingi ka ng extension sa school mo. Kahit ngayon lang. Kasi yung ginagawa mo nakakapagod yan.